Ha? Tumitindi. Lumalala ang labanan ng kampo ni Romualdez at ng mga Frasco ng Cebu. Ha? Tumitindi ito, mga kabunyog, mga kababayan. Actually, nagsimula pa ito nung matalo si Governor Gwen Garcia bilang gobernador ng Cebu. Ha? Ang paniwala ng kampo ng mga Frasco at ng Garcia ay may papel di umano si Romualdez sa pagkatalo ni Gwen Garcia. Ha? Di umano, may ambisyon si Yeda, yung asawa ni Martin Romualdez, na maggobernadora sa Cebu Province sa 2028. Kaya para hindi maging mabigat ang kalaban, pinatalo na si Gwen Garcia bilang gobernadora ng Cebu. Para pag lumaban si Yeda sa 2028 ay magaan na kasi wala na si Gwen Garcia. Yun ang paniniwala ng mga Frasco. Itong si Frasco, ang asawa ni Joke Frasco ay yung secretary ng DOT, Department of Tourism, si Secretary Frasco, anak yan ni Gwen Garcia. Anak yan ni Gwen Garcia. Ngayon, itong si Secretary Frasco ng DOT, inappoint ni Marcos yan. Kasi malaki ang naitulong ng Frasco at ng Garcia sa pagkapanalo noon ni PBBM. Pero nung panahon kasi na yon, magkakampi pa ang Duterte at ang Marcos. Ay Cristina ba yan? Ang pangalan ng secretary ng DOT na anak ni Gwen Garcia. Spokesperson yan ni Sara nung Vice President si Sara. Nung panahon ng campaign, spokesperson yan. Nagpagsalita yan ni Sara. Kaya yung Frasco at saka yung Garcia, Sara Duterte yan at the same time Marcos. Pero nung maghiwalay kasi yung Marcos at saka Duterte, nag-Marcos sila. Kasi siyempre nakaupo sa kabinete si Secretary Garcia, si Secretary Frasco. Pero nung panahon na yan, kakampi pa nila si Romualdez. Itong eleksyon ng 2025 na iba. Kasi ang tingin nila, si Romualdez ang nasa likod ng pagkatalo ni Gwen Garcia. Kasi nga, nag-aambisyon daw si Yeda na maging gobernadora ng Cebu Province sa 2028. Kaya pinatalo si Gwen Garcia. Galit ngayon ang mga Garcia. At ang isa pa, ang tingin nila, ang nakapatalo sa kanila, si Romualdez. Kasi yung mga galaw daw ni Romualdez ang nakakasira sa kay Marcos. Malakas daw sana si Marcos sa tao, kaya lang dahil sa galaw ni Romualdez nasisira. Kaya pag eleksyon ngayon ng speaker, gustong labanan sana ni Frasco si Romualdez. Kaya lang wala naman siyang nakuhang suporta, hindi na siya tumuloy. Pero ang ginawa naman na ganti sa kanya ni Romualdez, tinanggal siya pagka-deputy speaker. Tinanggal siya. Pinaalis na nga siya dun sa opisina eh. Pinaalis siya sa opisina. At ang isa pang nangyari, ngayon na naman, binabatikos ng mga kongresista na kaalyado ni Romualdez ang DOT na mismo. Si Secretary Frasco binabatikos. Ang sabi ni Congressman Ortega, kakampiyan ni Romualdez, ang laki-laki daw ng pondo. Ang sabi pala ni Congressman Ortega, pabawas ng pabawas ang mga foreign tourists na bumibisita sa Pilipinas. Mahina daw ang DOT. Ang sabi naman ni Jude Asedre, congressman ng Tingog Party List ni Romualdez, ang laki-laki ng budget ng DOT tapos palpak naman, wala man lang maayos na accomplishments. Parang sinasabi ni Asedre na kakaltasan ng malaki ang budget ng DOT, Department of Tourism, ngayong 2026 budget. Kaya sabi ni Secretary Frasco ng Department of Tourism, ano daw yan? Dahil daw yan sa na hindi na sumuporta ang asawa niyang si Joke Frasco kay Romualdez. At kasinungalingan daw yan na mahina ang Department of Tourism, ang ganda naman ng kanyang achievements. Anyway, ang malinaw dyan, lumalala ang labanan ng kampo ni Romualdez Frasco. At si Joke Frasco, nag-form na ng sarili niyang grupo sa Kamara, yung Independent Bloc. Kasama niya si Albi Benitez ng Bacolod at saka si itong si Tubi Tiangco ng Naputas. Kaya itong grupong ito ay lalaban, kukontrahin ito ang mga ginagawa ni Martin Romualdez. Kaya sa tingin natin lalalim pa tong away na ito, mga kabunyog, mga kababayan.
pag pinag-usapan ang budget ng Department of Tourism, sigurado bubusisiin itong grupong ni Romualdez eh. Baka kunti na lang, maliit ang budget na ibibigay sa Department of Tourism. Mamumroblema ng malaki itong si Secretary Prasco ng DOT. Ano na, nararamdaman na ang Prasco, bagamat Marcos sila, hindi sila Romualdez. Ay syempre, gumaganti rin si Martin Romualdez. Hindi naman niya napapaboran si Prasco. Kaya sa budget ng sigurado sa Kongreso, kunti na lang ang budget na ibibigay diyan kay Duke Prasco. At sa DOT naman, babawasan ng malaki ang budget ng DOT. Yan ang malinaw diyan. Kaya ang ano dito, magbabanggaan ito. At ang ginawa ni Prasco, kinuha ang suporta nila Albi Benitez ng Bacolod at ni Tubi Chanco. Itong tatlong ito na tinatawag ngayon independent bloc ang magiging sakit ng ulo ni Martin Romualdez. Kaya abangan natin, marami pang magiging posisyonan. Itong ambisyon ni Martin Romualdez na maging presidente pambato ng administrasyon sa 2028, magiging sakit ng ulo niya itong sila Albi Benitez ng Bacolod at saka si Prasco ng Cebu at saka si Tubi Chanco ng Nabutas. Itong mga ito ang magiging tinik sa lalamunan ni Romualdez. Pero si Romualdez naman, kina-counter naman sila Prasco. Yun na nga, ang unang pag-counter, pinaalis dun sa opisina ng Deputy Speaker si Duke Prasco. Pangalawa, babawasan ang budget ng Department of Tourism. O yan, mga kabunyog, mga kabat. Lalong iinit yan habang papalapit ang eleksyon sa 2028. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.